Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang araw po sa lahat mga ka-TMSL. Sa umagang ito, tayo ay babasa sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 22, Talata 28 hanggang 30. Ito ay pinamagatang God's Message to Balaam through the Donkey. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at muli na naman kaming makakatanggap ng iyong salita na magbibigay kalakasan at inspirasyon sa araw na ito. Salamat po sa pag-asa at kalakasan patuloy mong ibinibigay sa amin. Gabayan mo po kami sa lahat ng oras at ang mensaheng aming tatalakayin sa araw na ito ay maging kalakasan ng bawat isa at bilang daluyan ng iyong pagpapala sa umagang ito, Lord, biyayaan mo po ako ng kaalamang maibahagi ito ng ayon sa kalooban mo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen at Amen. Ngayon, tayo po ay babasa sa Mga Bilang, Kabanata 22, Talata 28 hanggang 30. Sabi dito, ngunit pinasalita ni Yahweh ang asno. Itinanong nito kay Balaam, ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit 3 beses mo akong pinapalo? Sinabi ni Balaam sa asno, pinalo kita sapagkat ginagawa mo kong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita. Sinabi ng asno kay Balaam, hindi ba't ako ang iyong asno? At sa simula pa ako lang ang sinasakyan mo? Ginawa ko na ba ito sa iyo? Hindi, sagot ni Balaam. Maraming pong salamat sa salita ng Panginoon. Dito, kung babaybayin nga natin mga kapatid, ang kwento ng paglisa ng mga Israelita sa Ehipto patungo sa lupang pangako, halos 40 years na sa ilang ang mga Israelita at marami na rin silang nasakop na lungsod. At sa kasalukuyan, nagkakampo sila sa ilang malapit sa lungsod ng Moab, sa silangang ilog ng Jordan. At ito na ang panahon upang sila ay makapasok sa lupang pangako. Kaya ang hari ng Moab na si Balak ay natatakot sa mga Israelita dahil sa kanilang dami. Kaya naman ipinatawag niya si Balaam sa kanyang mga prinsipe upang isumpa ang mga Israelita kapalit ng kayamanan. Subalit, hindi iyon piniyagan ni Yahweh. Kaya hindi pumunta si Balaam. Balit nagpautos na naman si Balaam para papuntahin si Balak, para papuntahin si Balaam kapalit ng kung ano ang nais ni Balaam ay masusunod. Hindi pa rin pumunta si Balaam, kaya nagsugo si Yahweh na siya ay pumunta doon kay Balak at sabihin kung ano lamang ang nais ni Yahweh. Kaya sumakay si Balaam sa kanyang asno at naglakbay papuntang Moab. At ang plano niya ay isumpa ang mga Israelita kahit pinagbabawalan siya ni Yahweh. Hindi man niya sabihin, alam ni Yahweh ang loob ng kanyang puso, kaya naman hinarang ng anghel ang asno ni Balaam. At 3 beses itong nagwala na hinagupit din ang 3 beses ni Balaam. Kaya pinagsalita na ni Yahweh ang asno at nagreklamo ito dahil siya ay pinalo ng kanyang amo. Dito, ipinakita ni Yahweh ang anghel kay Balaam at siya ay nagulat at nagsisi dahil sa kanyang plano. Pero natutubas si Balaam? Hindi. 3 beses pa rin sinubukan ni Balaam na isumpa ang Israel. Pero pagpapala ang lumalabas sa kanyang bibig. Dito natin makikita kung ano ang kapangyarihan ng ating Panginoon, di po ba? Na kahit may pinaplano si Balaam, deep inside him, na hindi niya sinasabi, pero meron siyang masamang plano, alam ng Panginoon yun, kaya niya hinadlangan. Dahil alam natin na may mas magandang plano ang Panginoon kumpara sa ating mga plano. Kaya tayo, gaya ni Balaam, kailangan nating sumunod kung ano ang itinuturo o inuutos sa atin ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang pagsunod ay napakahalaga para sa isang anak ng Panginoon. Dahil sa ating pagsunod, mangyayari kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi ang kalooban natin. Kasi most of the time, kapag ang kalooban natin ang siyang nasunod, ay hindi mabuti ang resulta nito. Pero kapag tayo ay nanindigan at sumunod, nagtiwala sa plano ng Panginoon, sigurado maganda ang kahihinatnan. Kaya nga, huwag tayong gumaya kay Balaam,
Sabi nga, magbantay tayo laban sa bawat uri ng kasakiman. Dahil kahit sagana ang isang tao, ang ari-arian niya ay hindi makakapagbigay sa kanya ng buhay tulad ng nangyari kay Balaam, di ba? Yumaman nga siya, nagkaroon nga siya ng yaman, pero siya ay namatay ng sinakop ng mga Israelita ang Moab. Kaya mag-ingat po tayong mabuti. Tayo po ay manalangin. Salamat po Ama sa mensaheng ito na nagbibigay sa amin ng pangunawa na mas mahalaga ang pagsunod sa iyong kalooban. Salamat po sa umagang ito na nagbigay kalakasan sa bawat isa sa pamamagitan ng mensaheng ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo Panginoong Hesus. Amen at Amen. Muli po mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng nakinig ng mensahe ngayong umaga. Ito nga po pala si Pastora Oli Diskaya ng Antipolo DC na bumabati sa inyo ng magandang umaga at nag-aanyaya na muli po tayong makinig ng tinapay mula sa langit. Ang ating daily devotion tuwing alas 5:30 ng umaga, araw-araw po yan. Maaari nyo rin po itong ibahagi sa iba upang maging pagpapala rin naman kayo sa kanila. Muli maraming salamat at ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. God bless po.